Update sa pananambang sa isang election official sa Sulu ating tatalakayin kasama si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita at hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. General Fajardo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Aseka Weng, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, magandang tanghali po. Ma'am, hingi lang po kami ng update sa kaso ng pananambang ng isang election official sa Sulu. Kumusta po ang investigasyon sa ngayon? Sa ngayon, Ma'am, ay tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating investigation with respect nga po sa naging incident involving nga po si Attorney Julie, at nag-create na rin po tayo, Ma'am, ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso po na ito. Sa ngayon ay hindi pa po natin identified itong mga nanambang po sa kanila, but ngayon po ay nagbabacktrack po tayo ng mga CCTV footages na maaaring makatulong po sa atin para ma-identify at tuluyang mahuli po itong mga suspects po. Ma'am, sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng may kaugnayan sa 2025 elections ang pananambang. Ito rin po ba ang initial assessment ng PNP? Isa po ito sa mga anggulo na tinitignan po natin, lalong-lalo na po na base po sa mga initial po na mga information na ibinigay po ni Attorney Julie ay meron po siyang mga election cases na hawak na maaaring ito po yung isa sa mga tinitignan nating posibilidad na may kinalaman dito sa naging pananambang po sa kanya na ikinamatay nga po ng kanyang kapatid. So isa po yan sa masusi po nating pinag-aaralan po. Posible din daw pong ilagay ng COMELEC sa ilalim ng kanilang control ang Sulu o ikonsidera ito bilang area of concern. Ano po ang masasabi niyo dito, ma'am? Yan po din ay kasama sa pinag-aralan natin, Ma'am. In fact, dito sa initial po natin na hawak na datos pagdating po sa ating mga potential election areas of concern. Ang probinsya po ng Sulu ay nasa yellow category po because doon sa mga previous election na period po natin ay meron po tayong mga naitala po na mga suspected election-related incidents at for the current election year po ay may mga possible po tayo at mga existence po ng mga intense political rivalry. So, yan pong lugar na yan ay isa po sa tinututukan po natin. General, ano po ba yung factors to consider para ituring na area of concern ng isang lugar? Meron po tayong apat na kategory po. Yan po yung inilabas po ng COMELEC pursuant to the resolution na meron po tayong green category o yun po yung mga areas with no security concern. At yun naman pong yellow category ay tinatawag po nating election areas of concern. Ay yan po ay kung meron po tayo mga naitala po na mga suspected election-related incidents in the last two elections po, provided na ito pong mga insidente po na ito ay hindi po involved ang mga domestic terror groups po natin. At siyempre, yung sinabi ko po kanina, may mga namomonitor po tayo na existence ng intense political rivalries at yung possible employment po ng mga partisans sa armed groups. At siyempre po, yung posibilidad na meron po tayo mga politically motivated election-related incidents in the current election period. At siyempre, kung ito pong lugar po na ito ay dati nang napasailalim po sa COMELEC control. At ang susunod po na color category ay yung po tinatawag po nating election areas of immediate concern or yung orange category, kung saan ang parameters po nito ay isa o dalawang factors under category yellow ay present na po doon sa area at meron pong seryosong pag-threat po ng mula po sa mga local terrorist groups at communist terrorist group. At syempre, yung ating red category o yung areas of grave concern ay meron po tayong namomonitor na combination po ng isa o mahigit pa na mga factors po under orange category. At kapag ang isang lugar po ay naisama po sa red category, ito po ay maaaring magiging basehan po para mailagay po sa COMELEC control ang sinasabing lugar po. So ma'am, sa ngayon po ba meron na tayong identified na orange, yellow areas of concern? Meron na po tayo, ma'am, na initially, ma'am, ay meron na po tayo mga lugar na nire-recommend po natin na mapasailalim po sa yellow, orange, and red category. Subalit dumadaan po ito, ma'am, sa continuous validation po ng Joint Security Coordinating Center na binubuo po ng PNP, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. At yan naman po ay isinusumiti po natin
sa mga regional and provincial COMELEC para dumaan din sa sarili po nilang study and validation, at kapag meron na po silang findings po, ay ito naman po ay isusumiti po ng consolidated data sa COMELEC NBank, at ang COMELEC NBank po ang maglalabas po ng official list po ng mga election areas of concern for purposes po ng national and local election for next year po. So sa ngayon, ma'am, ilan na po yung naitalang election-related violence sa bansa? Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa po tayong naitatalang election-related incidents dahil nga po magsisimula pa lamang po sa January 12 po ang counting po natin ng mga election-related incidents. Bagamat may mga naitatala po tayo ng mga insidente victimizing elected and appointed government officials, kaya minomonitor po natin yan sa ngayon po. So ano po yung mga hakbang ng PNP para maiwasan yung mga ganitong insidente ng karahasan? Well, sa ngayon po, ma'am, ay kasama sa mga kinukonsider nga po natin yung mga lugar po na napasa ilalim nga po dito sa mga color-coded category, at for purposes po ng ating security coverage ay nagsagawa na po tayo ng forward deployment para masiguro po na hindi na po madadagdagan itong mga insidente na namonitor natin na involving nga po at may mga napatay na po tayo ng mga elected officials, at patuloy po yung ating coordination sa COMELEC bilang tayo po ay nasa COMELEC supervision po, at sana po yung ating mga kandidato, yung ating mga halal na opisyal ay sana po ay maiwasan yung mga sunod-sunod po na mga insidente involving ating mga elected officials. But so far, ma'am, dito sa mga naitala po nating mga insidente ay mas mataas ang bilang po ng mga personal grudges po ang mga motibo po ng mga ilan sa mga insidente po. Okay. Okay, mensahe nyo na lang po, ma'am, at paalala sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, asahan niyo po ang PNP po ay committed po para masiguro po na magkakaroon po tayo ng ligtas at mapayapa holiday season. At tuloy-tuloy po ito, Mang Wem, ang gagawin po nating coverage hanggang January na po ito. Meron pong malaki po tayong festivities na inaasahan po sa January, particularly po yung traslasyon. At pagkatapos po niyan ay diretso na po tayo sa ating election period. Nakikiusap po tayo at patuloy na nakikiusap na makipag-cooperate po yung ating mga kababayan dahil yung mga ipinatutupad po natin security measures ay para na rin naman po sa kaligtasan po ng lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita at hepe ng Public Information Office ng PNP. Maraming salamat, Ma'am Wen, at magandang hapon po.